Disclaimer, ang kwentong ito ay naglalaman ng mga tema na may malalim na emosyon at konting suspense. Inirerekomenda ang viewer discretion dahil sa mature na damdamin na ipapakita. Aswang nung nagbakasyon sa Iloilo noong 1980 sa gitna ng mainit na hapon ng tag-init ng 1980 sa isang tahimik na bayan sa Iloilo, dumating si Marco, isang batang doktor na bumalik mula Maynila para magbakasyon. Hindi siya inaasahang maglalakbay pabalik ng probinsya, lalo na't dala niya ang bigat ng trabaho at mga pangarap na tila naglalaban sa puso niya. Ngunit ang isang kakaibang kwento ang naghihintay sa kanya dito, isang kwento na magbabago ng takbo ng buhay niya at ng isang misteryosang babae na kilala sa pangalang Luningning. Si Luningning ay kilala sa kanilang baryo bilang isang simpleng babae na may kakaibang ganda, di lamang sa itsura kundi pati na rin sa paraan ng kanyang paggalaw at mga lihim na titig. Siya ay isang guro sa elementarya. May tinatagong kwento na tila gustong itago mula sa mata ng mundo. Sa kabila ng malamig na tingin ng iba, si Marco ang unang lalaki na nagpakita ng tunay na interes at malasakit sa kanya. Habang nagtatagal ang kanilang pagkikita, unti-unting nagkalapit ang loob nila. Ngunit may nararamdaman si Marco na hindi maipaliwanag, isang kakaibang lamig sa paligid ni Luningning at mga malamlam na paningin tuwing gabi. Nagsisimula siyang magtanong, ngunit ang sagot ay laging nababalot ng katahimikan. Sa likod ng mga lumang bahay at makapal na puno ng mangga sa baryo, may mga usap-usapan tungkol sa isang aswang na di umano ay naglalakbay tuwing gabi. Hindi ito ang tipikal na aswang na karaniwan sa mga alamat, ito ay isang nilalang na nakakubli sa anyo ng isang babae, may pusong naghahanap ng tunay na pagmamahal, ngunit kailangan ding magdusa sa kanyang kapalaran. Hindi alam ni Marco kung paano haharapin ang katotohanan nang magpasyang sumunod siya kay Luningning sa isang gabi ng bagyo. Ang gabing iyon, ang lahat ng kanyang paniniwala ay mabubulabog. Sa gitna ng dilim, isang lihim ang unti-unting sumilip at ang kanyang puso ay nahulog sa isang nilalang na parang tao, ngunit may kakaibang mundo. Habang papalalim ang gabi, nalalapit si Marco sa isang desisyong magbabago ng lahat. Tatanggapin ba niya ang babae sa kanyang buhay kahit pa alam niyang mailihim itong itinatago? O iiwan ba niya ang probinsya at ang pag-ibig na kanyang sinimulan? Ang kwento ni Marco at Luningning ay hindi lamang tungkol sa takot at hiwaga, kundi pati na rin sa pag-ibig na lumalampas sa anumang hangganan. Ano ang mangyayari sa kanilang dalawa? Manatiling nakatutok sa susunod na kabanata, kung saan mabubunyag ang tunay na kwento ng aswang at ang tibok ng puso ni Marco. Sa pagdaan ng mga araw, hindi na maitago ni Marco ang lalim ng kanyang pagnanasa na makilala si Luningning ng higit pa sa mga ngiting mapanukso at mga tahimik na sandaling magkasama sila sa ilalim ng mga punong mangga. Bilang isang doktor, sanay siyang tumingin sa mga sugat ng katawan, ngunit ngayon, natutuklasan niyang may mga sugat na hindi nakikita, ang mga sugat ng puso at kaluluwa. Si Luningning, sa kabilang banda, ay tila may iniwang bakas ng lungkot sa mga mata, isang kwento na hinahati ng katahimikan at takot. Lumabas sa mga usapan ng mga matatanda sa baryo na si Luningning ay nagmula sa isang angkan na matagal ng pinagdududahan dahil sa mga kwento ng aswang. Ngunit sa paningin ni Marco, siya'y ibang-iba, mas malalim, mas tao kaysa sa mga alamat na kanyang naririnig. Kaya't nang dumating ang gabi, at nakita niya si Luningning na naglalakad mag-isa sa gilid ng ilog, nilapitan niya ito nang may pag-aalalang hindi niya maipaliwanag. Sa kanilang pag-uusap, unti-unting nabunyag ang mga lihim ng kanyang nakaraan, paano siya napilitang magtago, paano niya nilalabanan ang kanyang mga nilalaman na hindi kayang unawain ng mundo. Sa kabila ng takot at pagdududa, nahuli si Marco sa isang bagay na hindi niya inaasahan, ang pagmamahal. Hindi ito madali para sa kanya, dahil bilang isang propesyonal, sanay siyang maging makatwiran, ngunit dito, ang puso niya ay tila nawawala sa isang kakaibang tugtog. Luningning ay hindi lamang isang babaeng mailihim, siya ay isang nilalang na naghahangad ng kalayaan, ng isang buhay na normal kahit na ang kanyang pagkatao ay puno ng kadiliman. Ngunit habang lumalalim ang kanilang relasyon,
unti-unting sumisiklab ang mga pangyayari sa paligid nila. May mga bulong tungkol sa mga nawalang tao sa baryo tuwing gabi. May mga aninong sumusunod sa bawat kilos ni Luningning, at kahit si Marco ay nahihirapan na ipaliwanag ang mga kakaibang nararamdaman sa kanyang katawan, isang lamig, isang takot na hindi pumasok sa kanyang propesyonal na isipan. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa ilalim ng buwan, napansin ni Marco ang isang kakaibang liwanag sa mga mata ni Luningning. Hindi ito ang dati niyang kilalang babae, ito ay isang anyo ng nilalang na tila naghihimagsik sa loob niya. Pinilit niyang hawakan ang kamay nito, subalit may mga puwersang pilit na humihiwalay sa kanila. Dito na nagsimulang umusbong ang pinakamalaking laban, ang pagpili sa pagitan ng pag-ibig at takot, pagitan ng katotohanan at panlilinlang. Hindi pa rin malinaw kung sino ang tunay na banta, ang aswang na sinasabi ng mga alamat, o ang mga pangamba sa puso ni Marco na naglalaban-laban sa katotohanan. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang pag-ibig nila ay isang ilaw sa gitna ng kadiliman, isang pag-asa sa gitna ng unos na hindi pa tapos. Ano nga ba ang magiging kapalaran nila? Mababali ba ang kanilang pag-ibig sa harap ng mga lihim at takot? O magtatagumpay ba ang kanilang puso laban sa lahat ng ito? Mabilis ang takbo ng mga pangyayari sa baryo. Hindi na maikaila ni Marco ang paglaki ng alon ng takot na bumabalot sa bawat sulok ng kanilang pamayanan. Hindi lang si Luningning ang may lihim, may mga mata rin na sumusubaybay sa kanila, mga usap-usapan na tila nagbabantang magwasak sa pag-ibig na unti-unting nabubuo. Ang mga matatandang tagapag-ingat ng baryo, kabilang si Aling Rosa, ay tahimik na nagmamasid, nagbabantay laban sa mga nilalang na matagal nang binalaan sa mga alamat, ang mga aswang. Habang nagpapatuloy ang kanilang relasyon, hindi maiiwasan ni Marco na maramdaman ang malalim na hidwaan sa sarili. Sa isang banda, naroon ang kanyang pagmamahal kay Luningning, sa kabilang banda, ang propesyonal niyang pangunawa sa mundo, isang mundo na hindi sumasaklaw sa mga kwento ng mga aswang. Ngunit paano kung totoo ang lahat ng iyon? Paano kung ang babaeng minamahal niya ay isang nilalang na dapat niyang katakutan? Sa kabilang dako, si Luningning ay dumaranas ng sariling bagyong emosyonal. Hindi niya gustong ilagay sa panganib si Marco, ngunit ang kanyang likas na kalikasan ay palihim na gumigising tuwing gabi, nagpapakita ng mga pagbabago sa kanyang katawan at kaisipan na hindi niya makontrol. Lumingon siya sa isang matandang babailan ng baryo, si Aling Rosa, upang humingi ng gabay. Ngunit ang sagot ay may kalakip na babala. Ang pag-ibig ay maaaring maging sandata, ngunit pwede rin itong maging sumpa. Habang palalimin ng gabi, dumating ang isang panibagong problema. Isang grupo ng mga sundalo mula sa lungsod ang dumaan sa baryo, naghahanap ng mga pinaghihinalaang rebelde. Naging dahilan ito upang maging mas tense ang atmosfera. Lalo na't nagkaroon ng mga insidente ng mga nawawalang hayop at mga naiulat na kakaibang pangyayari sa paligid, na ikinabahala ng mga sundalo. Si Marco, bilang isang doktor, ay naging tagapamagitan ng baryo sa mga sundalo. Ngunit habang tumatagal, lalo niyang nararamdaman ang pagkakawatak-watak ng komunidad. Ang ilan ay naniniwala sa mga kwento ng aswang, habang ang iba naman ay natatakot sa mga sundalo. Sa gitna ng gulo, naroon si Luningning na tila unti-unting nawawala sa kanyang sarili, na nagdudulot ng mas matinding kaba kay Marco. Isang gabi, nang muling nagtagpo sila sa ilalim ng buwan, bigla niyang naramdaman ang lamig na sumalubong kay Marco, hindi lamang dahil sa hangin, kundi sa isang lihim na unti-unting lumalabas mula sa dibdib ni Luningning. Hinawakan niya ang kamay ni Marco ng mahigpit, halos magising mula sa pagkahimbing. Marco, wika ni Luningning, may isang bagay akong kailangang sabihin sa iyo, hindi lang ako basta babae. Ako'y isang aswang. Ngunit hindi lahat ng aswang ay masasama. Ako'y nagmamahal sa iyo at handa akong labanan ang sarili ko para sa atin. Sa sandaling iyon, nabalot ng katahimikan ang paligid, ngunit sa loob ni Marco, bumalot ang isang bagyong emosyon, takot, pagdududa, ngunit higit sa lahat, isang pagnanais na ipaglaban ang pag-ibig na nagsisimula pa lamang sumibol. Paano haharapin ni Marco ang katotohanan?
Paano haharapin ni Luningning ang mundong hindi handa sa kanyang pagkatao? At ano ang magiging kapalaran nila sa gitna ng naglalaban-labang puwersa ng takot, pag-ibig at panlilinlang? Mabilis na lumala ang sitwasyon. Hindi na kayang itago ni Luningning ang tunay niyang anyo kapag sumapit ang gabi. Sa isang madilim na sulok ng baryo, nasaksihan ni Marco ang hindi inaasahang pagbabago. Ang babaeng minahal niya ay unti-unting nagiging nilalang ng dilim, may mga matang naglalagablab sa putik ng gabi, at mga kuko na tila handang maghasik ng lagim. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, nanatili siyang nakatitig, pinipilit intindihin ang babaeng ito na nasa pagitan ng dalawang mundo. Ang mga sundalo na unti-unting humahawak ng baryo ay nagbabantang sumira sa anumang lumalaban. Isang gabi, habang nag-uusap silang dalawa sa ilalim ng punong mangga, naramdaman ni Marco ang malamig na hangin na kasabay ng huni ng mga kuliglig. Nang bigla silang maabutan ng mga alulong at sigaw mula sa mga sundalo na dumating para mag-inspeksyon ng mga bahay. Lumingon ka, Marco, pabulong ni Luningning, may tinatagong takot sa boses. Hindi naligtas dito. Ngunit hindi ito sapat para tumakbo si Marco. Sa halip, piniling harapin ang panganib, kahit na alam niyang baka mapahamak sila pareho. Dumating ang mga sundalo sa kanilang harapan, nag-aalalang may dalang balita tungkol sa mga nawawalang tao at sinasabing mga aswang ang nagpaparamdam sa gabi. Habang pinipisil ni Marco ang kamay ni Luningning, naramdaman niyang nanginginig ito, hindi lang sa lamig kundi sa takot na matuklasan. Sa gitna ng tensyon, sumugod ang isang sundalo na may dalang ilaw, at doon nag-iba ang takbo ng mga pangyayari. Sa isang iglap, ang anyo ni Luningning ay nagbago, mula sa isang babaeng mapagmahal, ay naging isang nilalang na naglalabas ng matalim na kuko at matinding liwanag mula sa kanyang mga mata. Nagsimula ang laban na matagal nang itinatago ng gabi. Pinilit ni Marco na pigilan si Luningning, ngunit ang nilalang sa harap niya ay iba na, isang bahagi ng kanya na nahihirapan siyang tanggapin. Sa bawat suntok at paglukso, naramdaman ni Marco ang pagdurusa ng babaeng minahal niya, na tila nilalabanan ang kanyang sarili para sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, isang sigaw ang umalinggaw, sigaw ng pag-ibig, sakit at desperasyon. Luningning, lumaban ka para sa atin. Hindi kita iiwan, sigaw ni Marco habang pinipilit hawakan ang kamay ng nilalang. Ngunit hindi ito sapat. Ang gabi ay patuloy na sumisiksik sa kanila, dala ang mga anino na hindi pa tapos sa kanilang kwento. Mabubuhay ba sila sa pagsubok na ito? O ba't ang pag-ibig nila ay magiging isang alaala lamang na nilamon ng dilim? Akala na ni Marco ay handa na siya sa pinakamalala, bigla ang bumagsak ang mundo nilang dalawa ni Luningning nang mailihim na isiniwalat ito sa kanya sa isang lihim na kubo, matapos ang marahas na engkwentro nila sa mga sundalo. Nang nanginginig ang boses ni Luningning, bumulong siya, Marco, hindi lang ako ang aswang dito, ay halong lungkot at takot ang mga mata niya. May iba pa. Isa sa mga tao ng baryo ang tunay na panganib. Napalibutan si Marco ng kalituhan at takot. Hindi lang pala si Luningning ang nilalang na kanyang kinakatakutan. Ang tunay na kalaban ay nasa mga taong inaasahan niyang magtatanggol sa baryo. Naalala niya ang mga tahimik na tingin, ang mga lihim na pagpupulong, at ang mga kakaibang katahimikan. Pwede bang ang banta ay hindi lamang sa sobrenatural kundi mula rin sa mga tao? Inilantad ng kumpisal ni Luningning ang mga itinatagong lihim, na may ilan sa mga taga-baryo ang may kasunduan sa madilim na puwersa. Ginagamit ang takot sa mga aswang para itago ang kanilang mga kasamaan. Mas malala pa, pinaplano ng mga ito na kontrolin ang baryo sa pamamagitan ng pagmamanipula sa mga sundalo, paglikha ng mga peking ebidensya, at pagsisi sa mga inosenteng tao, kabilang ang pamilya ni Luningning. Bumigat ang puso ni Marco sa katotohanan ito. Ang tungkulin niya bilang manggagamot at tagapangalaga ay napasok sa isang gulo ng kasinungalingan, pagtataksil, at panganib mula sa mundo ng tao at sobrenatural. Napagtanto niyang upang iligtas si Luningning at ang baryo, kailangan niyang harapin hindi lang ang kadiliman ng mga alamat, kundi pati ang kadiliman sa puso ng tao. Sa kabilang banda, labis ang pagdurusa ni Luningning.
Pakiramdam niya ay siya ang dahilan kung bakit naipit si Marco sa gulo, ngunit mas matatag siya ngayon na ipaglaban ang kanilang pag-ibig at kaligtasan ng mga inosente. Ang kanilang samahan na dati marupok dahil sa pagdududa, ngayon ay sumiklab na parang apoy sa gitna ng kaguluhan, ngunit mas mataas ang pusta kaysa dati. Habang nagpaplano silang ilantad ang mga traidor, lumitaw ang panibagong banta, isang aninong nagmamasid sa bawat kilos nila, isang taong nakakakilala sa kanilang mga lihim at handang patahimikin sila magpakailanman. Ang dati tahimik at mapayapang baryo ay naging isang bitag na walang ligtas na tao. Nasa sangandaan sina Marco at Luningning, maniwala sa kahit sino o isugal ang lahat para sa pag-asa na kayang magtagumpay ang pag-ibig sa gitna ng pinakamadilim na puwersa. Habang tumitibok ang puso, unti-unting humigpit ang panganib. Ang tanong na nananatili, malalampasan ba nila ang pinakamalupit na pagtataksil o magiging huling apoy na maglalaho sa dilim ang kanilang pag-ibig? Sa huling gabi ng bakasyon nila sa Iloilo, naramdaman ni Marco ang bigat ng desisyon na kailangang gawin. Sa harap ng naglalagablab na buwan, humarap siya kay Luningning na ngayon ay hindi na lamang isang babae, kundi isang nilalang na puno ng lihim, pag-ibig at takot. Alam nilang pareho na hindi na pwedeng bumalik sa dati, ang mundo nila ay nag-iba na at sila rin. Luningning, sabi ni Marco, hawak ang kamay niya ng mahigpit, hindi ko alintana kung ano ka man, mahal kita. Ngunit kailangan nating tapusin ang sigalot na ito, para sa ating mga sarili at sa baryo. Nagkasundo silang labanan ang mga tao sa likod ng mga pagtataksil, ang mga nagsasamantala sa takot para kontrolin ang bayan. Sa tulong ni Aling Rosa, ang babaila ng baryo, at ilang mga tapat na taga-baryo, nagplano sila ng isang hakbang na magpapakita ng katotohanan sa lahat. Dumating ang gabi ng paglilitis, isang pagtitipon kung saan ilalantad nila ang mga kasinungalingan. Pero bago pa man magsimula, sumiklab ang kaguluhan. Ang mga traidor, natatakot sa pagbubunyag, ay nagpadala ng mga alipores upang lipulin si Luningning. Sa gitna ng gulo, si Luningning ay muling nagbago, ngunit hindi para takutin, kundi para ipagtanggol ang kanyang mga minamahal. Sa kanyang anyong aswang, ipinakita niya ang tunay na kapangyarihan, hindi ang kasamaan kundi ang pagliligtas. Nakipaglaban siya ng buong tapang, kasabay ni Marco na ginamit ang kanyang talino at tapang bilang doktor at tagapangalaga. Sa tulong ng babaylan, napigilan nila ang mga traidor na nahuli at nahatulan ng baryo. Sa sandaling iyon, nagtagumpay ang pag-ibig ni Marco at Luningning, pinatunayan nilang kahit sa pinakamadilim na kalagayan, may liwanag na sumisikat. Ngunit sa kabila ng tagumpay, alam nilang hindi ito wakas. Habang naglalakad silang magkahawak kamay sa ilalim ng unti-unting sumisikat na araw, naisip ni Marco na may isang bagay na hindi niya pa nalalaman, isang lihim na maaaring magbago pa rin ang kanilang mundo. Ang huling titig ni Luningning ay maihalong pag-asa at pagtatago. Marco, may isang bahagi sa akin na hindi mo pa nakikita, bulong niya. At kailangang ihanda mo ang puso mo. Natapos ang kwento sa isang mahigpit na yakap, puno ng pangakong hindi susuko sa pag-ibig, kahit na ano paman ang kahinatnan. Pagkatapos ng lahat ng pagsubok, nahanap ni na Marco at Luningning ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at katapangan. Sa kabila ng mga panganib, pagtataksil, at takot na bumalot sa kanilang paligid, pinili nilang magtiwala at lumaban para sa bayan at sa isa't isa. Matapos ang tagumpay laban sa mga traidor, unti-unting bumalik ang kapayapaan sa baryo. Ngunit higit pa doon, nagdala ang kanilang kwento ng aral na hindi lahat ng dilim ay masama at hindi lahat ng tao ay mabuti. Natutunan nila na ang tunay na laban ay nasa loob ng puso, ang pagpili kung paano haharapin ang mga pagsubok at kung paano magiging matatag sa kabila ng mga kahirapan. Si Marco, bilang isang doktor at tagapangalaga, ay naging simbolo ng pag-asa sa baryo. Isang tao na handang tumulong hindi lamang sa mga sugatan, kundi pati na rin sa mga pusong sugatan ng takot at pagkamuhi. Samantalang si Luningning, bagamat may lihim na anino sa kanyang pagkatao, ay naging patunay na kaya ng pag-ibig na lampasan ang anumang hangganan ng pagkakaiba. Hindi naging madali ang kanilang relasyon, pero sa bawat gabi na magkahawak kamay sila,
na ipapasa nila ang lakas at tapang sa isa't isa. At sa huli, natutunan ng lahat na minsan, ang pinakamadilim na nila lang ay nangangailangan lang ng liwanag na tulad ng pagmamahal at pagtanggap. Ang kwento nila Marco at Luningning ay isang paalala na sa mundo, may mga bagay na hindi natin agad maunawaan, ang mga lihim na nagkukubli sa likod ng mga ngiti at tahimik na paglakad sa gabi. Ngunit kung tatanggapin natin ang bawat isa, may pag-asa tayong harapin ang mga unos ng buhay. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa kwentong ito. Sana ay naibigan ninyo ang paglalakbay na ito, isang kwento ng pag-ibig, tapang, at katotohanan na nagsilbing liwanag sa kadiliman. Ano ang inyong naging paboritong bahagi ng kwento? Anong klaseng mga kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? E-comment lang sa ibaba.